Banlaw na ako ng pinggan. So, sa December, mamasyal kami ng mga anak ko. Maynila, Negros. Malalaman yung kaganapan sa buhay ko. Kahit araw-araw ako nagla-live, mas maganda yung personal na ako nakikita o nakakausap. So, wait na lang natin. Kasi, September na tayo ngayon. September, October, November, December. So, 3 months, mahigit na lang. Mabilis lang naman ang panahon. So, may experience ko nang mag-live habang naliligo sa dagat. Pag uwi ko kasi, wala. Hindi kami nagla-live. Ning Her family is watching. Ano lang, pumunta kami ng pulo, tapos sobrang laki ng alon sa dagat. Gabi na rin kami punta dun mga 4 PM. Tapos sobrang dali lang namin dun sa pulo. Mga malapit mag-1 oras lang kami dun. Nanguha kami ng sihi. Pupunta sana kami sa saan ba yun? Sa sanctuary, hindi kinaya. Sobrang laki ng alon tapos ang hangin. So pag uwi ko, maligo ako sa dagat tapos ito. Hugas ng pinggan.
Explain ko bakit ako mayaman. Dahil bata pa lang ako, pinanganak ako ni Mamang Special. Mayaman yung pagkatao ko. Yung si ibig kong ba sabihin na pagkatao ay mattress or vagina na hinahabol ng mga nilalang at kailangan to ng mga nilalang para konektado sa lahat, konektado sa mga tao. Yun ang buong katotohanan. At buhay nila ako. Siguro masasabi kong ipinanganak ako ng mama ko, ay kinukuha na nila yung kaluluwa ko para mabuhay sila at magkaroon sila ng pera dahil ako yung pera nila. Sa madaling salita, si Janice Alvarez ay buhay nila. So now, kailangan ko mag-live, kailangan ko maging lahat ng kaganapan sa buhay ko ay kailangan malaman nyo na ito ako. Ang ginagawa ko everyday, kung sino talaga ako. Dahil sobrang daming nagmamahika or daming nagsumpa na iba na daw yung pagkatao ko. No. Mayaman lang yung pagkatao ko. Ibig sabihin, mayaman yung vagina ko. Na mayaman yung ulo ko din. Itong head ko ay mayaman. Pati yung whole body. Masabi mo nga ako yung katawan ng mundo. Ako yung binigyan ng karapatan ng Panginoon na maging katawan ng buong mundo. So, hindi isang biro o hindi isang joke because totoo. Hindi rin ako magsalita ng ganito, hindi rin ako pwedeng basta-basta na lang magsalita kung ano-ano dahil hindi pwede. So, yan ang katotohanan kung bakit bayaman yung pagkatao ko. Kung bakit naging sobrang yaman ako sa buong mundo na wala naman akong pera. Bakit si Janice sobrang yaman? Bakit pag-aari niya yung mundo? Wala naman siyang pera. Ipinanganak siyang mahirap lang. Si mamang at papang ipinanganak mahirap. Mahirap lang sila magsasaka, mangingisda. Pero may sariling lupa. May sarili kaming bahay kahit hindi naman kalakihan. Yun ang kayamanan, yung mga magulang ko at ako. So, sa madaling salita, mahirap lang, pero may inaangkin. Kaso lang, yung katawan ko to, ay katawan ng buong mundo. Mayaman yung ulo ko, mayaman yung vagina ko, mayaman yung buong pagkatao ko. So, mayaman ako. Mahalaga ako. Pinakamahalaga ako sa buong mundo. Kahit sabihin kong magpatay ako ng tao. Hindi ako makukulong. Hindi rin ako pwedeng parusahan kasi si Janice Alvarez hindi naman yun magagawa kung walang nangingialam sa akin. Walang nangunguna ng away. Walang nangunguna ng alipusta o anong klaseng kaharahasan kung bakit ako maging ganun. Diba? Yun nga sabi ko sa post kay Raffy Tulfo na gusto ko 2023, 2024, 2025 siguro alam na yan ng page ni Raffy Tulfo about sa life ko dahil nagpo-post na ako talaga. Pag mayroon akong kaaway sa Maynila, naglalagay ako ng sulat sa story. So, yung sa story sa Facebook, naglalagay ako kung sino kaaway ko, kung anong nangyari sa buhay ko, anong nangyari sa mga anak ko. Pinapaalam ko. So,
sabi ko kay Rafitol po, kailangan niya akong pansinin sa Facebook. Kailangan niya akong pansinin na eto ako, magpakita ako sa kanya na hindi lang sa live, totoo na makita ko siya ng personal at masabi ko sa kanya yung mga hinaing ko. Sana pagbigyan naman niya ako. Please, Rafitol po. Nakikiusap ako. Sa'yo na lang ako nakiusap. Para sa mga anak ko at para sa self ko. Maasa pa rin ako. Napansin mo ako. Na hindi lang sa live ako magsalita, kundi sa mismong harapan mo. How many times na rin akong pumunta sa pulis, wala eh. Sabi ko nga nung nagwala ako sa pulis, pwede ba ang preso na lang palabasin ko, tapos yung mga pulis ikulong ko? Kasi bakit? Nagre-reklamo ako about sa problema ko. Wala naman silang reaksyon. So, napatawa na lang ako sa sarili ko. Pwede ba ang preso ipalabas tapos ang pulis ang ipakulong? Dahil sumusunod sila sa may pera. So, nasaan ang gagaling yung pera? Sa akin. Di ba? Sobrang, alam mo yun? Pinulpog ka ng sarili mong sarili. Kinain ka ng sarili mo. Dahil pera mo, iba na kinabang, at ikaw ang pinarusahan. Diba? Parang masabi ko, bigyan ba sila ng pera? Tapos ako, yung mga anak ko maghihirap. Deserve ba namin ang mga anak ko? Kawawa naman kami kung everyday noodles lang kami. Mamatay na kami, magkasakit kami sa bato. Still pretty pa rin. Hindi iniinda ang problema. I-cut ko muna and then post. Kasi ang hirap na wala yung video ko.